Tuloy ang pagtalakay ng House Justice Committee sa reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng panibagong petisyon sa Korte Suprema laban dito. Yan po ay hanggang walang temporary restraining order ang Korte. Nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Hanggang walang ipinalalabas na temporary restraining order ang Supreme Court, tuloy lang ang House Committee on Justice sa hearing nito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya tuloy raw ang hearing ng komite sa April 14, 22 at 29. Noong isang linggo, hiniling sa Korte Suprema na mga abogadong sumusuporta kay Duterte na ipatigil ang pagdinig sa Kamara. Panggulo lang po yun eh. Kasi una sa lahat, hindi naman po yung pangalawang Pangulo po yung nag-file po ng petition po na ito. Nilinaw ng bise at kanyang abogado na hindi raw sila kinonsulta ng mga naghain ng petisyon. Ako personally, hindi ako na-konsulta. No? Wala kaming naging pag-uusap ukol dito. Kami ba magpa-file ng SC petition, hindi ba? And I always say that's a real possibility. Pero duda rito si Justice Committee member, Representative Terry Ridon. Magkakasama ho sila nung pong ilan sa mga petitioners sa entablado doon po sa araw ng Davao. No? So tingin ko magkakasama at alam na pangalawang Pangulo ito po nga kaso dito. And more importantly, doon po sa previous case last year, ganon din naman ho eh. Yung po nga nag-file na civilian suit, no? Taxpayer suit, kasabay po na kanya po nga kaso doon po sa pagpapatigil ng nakaraang impeachment complaint, ay isa ho doon sa main petitioner din nito pong complaint na ito. Tingin pa ni Ridon, tila pinipigilan ng bise na lumabas ang mga ebidensya. Bagay na itinanggi ni Attorney Michael Powa. We're not trying to suppress anything here. We're saying there's a proper time for everything, proper forum for everything. So we're not delaying anything. Wala po, kasi sa totoo lang, kung ito ay maakyat sa Senado, lalabas din naman yung mga yan. Hamon ng abogado ng bise. We have no problems kung iaakyat na nila. In fact, may mga haka-haka na or may mga statements na merong numero na. But again, it cannot be said na due process was not afforded to her because like what you had previously stated, in each and every stage of the proceeding, meron pong puwang, mayroon pong pagkakataon. Ang pangalawang Pangulo na sumagot. Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras.